Ma'am, lilihis lang ako ng konti. Meron pong may we get palace reaction sa latest statement po ni Vice President Sara Duterte na yung OVP daw po ay iniwan na raw po ng government. Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya. Wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Wait lang, ma'am. Salamat sa ano po to, event sa Hong Kong. She said, "Salamat sa suporta niyo sa akin, sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po ang OVP." Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kumbaga sa thesis, kung ikaw ay nag-submit ng thesis, kailangan mong idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Thank you, ma'am. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya. Nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections, kung saan tumakbo sila ni Pangulong then candidate Ferdinand Marcos Jr. under the platform of unity and transparency. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya. Baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance, kung mayroon man, ni Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya in-endorse na kandidato? Pangalawa po, kung na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng Uniteam noon na siya may mga kakilalang assassin. At hindi rin po siguro inisip ng Uniteam noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity. Pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at EJK. Maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din ni VP Sara. Dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Thank you. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, merong lumabas na news article saying na nag-issue na raw ng red notice ang Interpol in connection dun sa ICC arrest warrant kay PRRD. Meron po ba tayong natanggap na confirmation or detalye tungkol po doon? Wala pa po tayo natatanggap na anumang communication patungkol sa red notice. At nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ. At as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication patungkol dyan. But any new guidance po from President Marcos or ES Bersamin about the case of PRRD in ICC? Okay, may lumabas na mga balita na meron nang na-issue na warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin maiko-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy nung warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapaserve. Kung nagkataon po kasi na tayo miyembro, pwede po itong ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng ICC
bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko po mga procedure. Pero nasa kanila po ito kung ito po ay ipapadaan nila mismo doon sa bansa kung nasaan yung taong kanilang kung gustong iserve ng warrant of arrest. Yusek, there's no change when it comes to the policy of the government na hindi pa rin tayo makikipag-cooperate sa ICC unless it's requested by Interpol. Yes, sa Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng gobyerno po, ng pamahalaan. Ma'am, additional point lang. May I have your reaction on the statement of former President Duterte? Sabi niya kasi, what was my sin? I did everything in my time so Filipinos can have a little peace and tranquility. And, well, probably he was joking. He also asked OFWs from Hong Kong na mag-contribute daw ng something para itayo na lang siya ng monumento. Siguro po ang pagdedeklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayong nadinig. Siya mismo po ang umamin sa hearing sa Quadcom at saka sa Senado. Marami siyang inamin. Unang-una, sinabi niya, na he encouraged, diba? He ordered the police officers to encourage the suspect to fight. For what? Anong purpose nun? Ang sabi niya, inamin niya, para magamit din yung depensa. Because kapag lumaban ang isang suspect, maaari itong masabing self-defense on the part of the police officers. Pero hindi dapat ganoon ang gawi. Should be a due process. We have to give the suspect, any accused, the right for this due process. Hindi tayo dapat laging cut the process. At ang sabi niya, bakit daw ginawa yun? Para mabilis, masulba or marisolba ang problema. Mabawasan agad ang problema. Hindi ganun pamamaraan. Hindi pa ba yun kasalanan? Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at Bloody Tokhang, maaaring nagpupunyagi at umapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process na ibinigay sa kanila? Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may we get information na po kaya kung ano po yung naging reason ni DICT Secretary Uy, bakit siya nag-resign? And kung meron na po tayong OIC, sino po yung OIC ng DICT sa ngayon? Okay. Sa ngayon po, wala pa pong nabanggit kung ano mang reason kung bakit umalis or bakit nag-resign si former Secretary Ivan Uy. Patungkol po sa OIC, alam ko na lang po sa inyo, maya-maya lang man po, yung kung sino po yung OIC na na-assign. How about ma'am si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim? Baka may reason po tayong mabigay, bakit po siya napalitan? Ibibigay na lamang po natin ang kasagutan na yan kay Secretary Carlito Galvez. Siya po ang magbibigay ng briefing patungkol po dyan. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, balikan ko po yung ICC. When PCO Secretary Jay Ruiz issued a statement Sunday, he said, we heard about the supposed arrest warrant against the former president. Can we know exactly what was the basis of Secretary Ruiz, yung basis ng kanyang information for that? Okay, papansinin niyo po, nagbigay po siya ng statement Sunday. Lumabas na po yung article sa Rappler Saturday night, 10:20 p.m. So, hindi lang naman po ako, hindi lang din po kayo, hindi lang po si Secretary Jay ang nakarinig. Pati po ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo na siya'y nakadinig. So, hindi naman po pwedeng i-deny ni Secretary Jay na wala siyang nadinig patungkol sa issuance ng warrant of arrest. So, in general po rin, again, yung sinabi niya, dahil marami sa atin ang nakabasa ng article na ito. Kaya sinabi lamang po niya na handa po ang gobyerno na in any eventuality ay a-action po tayo
Yan lang po ang nais niyang sabihin. Okay, so it's based on the article. Wala po tayong primary source or any other info from, say, agencies or external sources like the ICC or Interpol? As of the moment po, wala pa po tayong nakukuhang communication, official communication. Pat kung meron na po tayong official copy, ipapakita po agad namin sa inyo. Regarding his statement, Yusek, that the government is prepared for any eventuality, can you elaborate on those eventualities, including yung na-foresee yung worst case scenario in case this happens? Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Ano't ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. So the eventualities would be including arestuhin po yung former president. Kung yan po ang nasa sa batas, gagawin po yan. How about unrest or unrest or baka yung mga posibleng gulo na Ay. idulot nito, handa rin po. Opo, Kasama po yun sa senaryo. pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. So, kung tayo naman po, ito naman din po ang pakiusap natin, kung mangyayari po ito. Yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon or labag sa batas ang inyong gagawin. Tingnan nyo na lamang po kung ang pagsisilbi, halimbawa po magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Salamat po. And Soberano, Bombo Radio. Ma'am, good morning. Just want to go back doon sa kay Ahod Ibrahim, ma'am. May mga report kasi na there might be kaguluhan po daw na mangyayari na dahil nga sa pag-replace kay Ahod Ibrahim as Chief Minister. Alam po ba ito ni Presidente kung ano yung magiging impact sakali na natanggal sa pwesto si Ibrahim, and then yung may instruction ba siya sa Armed Forces of the Philippines and other law agencies, law enforcement agencies, kung anong gagawin sa possible na magkaroon ng unrest po sa BARM? Sa kasalukuyan po, wala po tayo nakikitang anumang maaaring maging dahilan para magkagulo kung magkakaroon man po ng transfer of power sa BARM. At ang katauhan po nitong si Chief Ahod Ibrahim, isa po siya sa mga proponent of peace process. So, hindi po natin nakikita sa katuuhan po ni Chief Ibrahim na ganoon po ang mangyayari. At sabi ko nga po, ang lahat ng detalye pong ito ay sasagutin po ni Secretary Carlito Galvez. On other issues, ma'am, reaction lang from the palace. Representative Robert Ace Barbers urged Malacanang to also conduct an investigation on alleged granting lease to at least 85 Chinese-owned firms by certain LGUs at mag-ooperate sila at ina-exploit ang coastal waters and agri-land sa Bataan, Zambales, and Pangasinan. So accordingly, nakakaapekto po ang kanilang operasyon sa kabuhayan po ng mga local fisher folks. Alam po ba ito ng Malacanang, ma'am? Sa ngayon po, hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo patungkol po dyan at aalimin po natin ang pinakahuli na report or reaksyon ng Pangulo patungkol po dyan. Aalimin po natin the soonest possible. Thank you, ma'am. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ay ma'am, regarding yung recent na Tanimbala incident in NAIA, alam na po ba ito ng Presidente? Ano po ang reaksyon niya and kung may directive na po siya to prevent this from happening again? Yes, hindi po maganda kung ito po ay mauulit. So ito po talaga ay paiimbestigahan ng Pangulo at sa tulong na rin po ni DOTR Secretary Vince Dizon. Pag iimbestigahan po ito at kung ito may katotohanan, maaari po na ang nagsagawa nito ay maaari matanggal sa kanyang trabaho. So dapat po ang lahat ng, lalo-lalo na po,
kung mga turista po, o mga kapwa Pilipino natin, ang magiging biktima ng ganito, hindi po ito papayagan ng Pangulo. So may kailangan po managot kung mayroon dapat managot after thorough investigation. May we know po kung ano po yung naging pagtanggap ng Pangulo dito sa balita na ito? Nagalit man siya o nadismaya sa nangyari? Ang Pangulo naman po kasi ay laging sasabihin na dapat munang imbestigahan. Hindi po kasi siya agad nagbibigay ng kanyang konklusyon hanggat hindi po kumpleto ang pag-iimbestiga na dapat gawin. Christian Yusores, Radio 630. Good afternoon po, Yusek. Yung tungkol naman po doon sa kaso sa immigration na pinatakas di umano yung isang Korean fugitive, alam na din po ba to ng Presidente at saka ano po yung reaction niya, especially at the top po na hindi pa resolve yung case noon na pagtakas din nila dating Mayor Alice Go? Opo, nagkaroon na po ng press briefing ang Bureau of Immigration sa pamamagitan po ni Commissioner Viado. At ito po ay nahuli agad. Agad-agad po nahuli ito. At ayon po sa kanilang investigasyon ay mayroon pong sangkot na mula taga Bureau of Immigration. Kaya po itong dalawang to na sangkot at malamang po ay mayroon pang iba at iniimbestigahan pa po, ay tinanggal agad-agad sa kanilang posisyon. At ngayon po ay sinampahan na nga rin po ng kaso sa DOJ. Ang kaso po sinampahan nila yung violation Article 223 ng Revised Penal Code, conniving with or consenting to evasion. Meron pa pong, so yun po, ang mga ibang mga kinaso niya po at alamin pa rin po natin kung ano pang, maliban pa po sa criminal case, nagpe-prepare na rin po sila ng administrative case para dito sa mga sangkot sa nasabing pagtakas ng Koreano. Sorry po. Sa institution, ma'am, ng BI, may directive po bang specific ang Pangulo kung kailangan bang linisin? Kasi this is not the first time na na-involve ang immigration sa mga ganitong klase ng kaso po. Opo. Kapag ka po ganyan may nangyayaring anomalya, hindi po ito pinapalagpas ng Pangulo. Lagi po ito sinasabihan kung sino man po yung pinaka-head ng agency na dapat, kung dapat magkaroon ng investigasyong maagaran, dapat gawin po at dapat bigyan ng solusyon ang anumang issues o problema. Sige po. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, babalik lang ako doon sa onset ng tag-init. Any directive coming from the President doon sa mga concerned government agencies doon sa mga preparations na dapat gawin? Okay po. Katulad mo nung report ko po kanina, nung nakaraan linggo, nung nakausap ko po ang DA, sabi nga po natin, patungkol po ito sa stress sa animal, lalo na yung mga baboy at saka yung mga manok. Ang sabi po sa atin ng DA, hinahanda rin po natin ang mga may-ari po ng backyard farm at yung mga big farms. Pero ayon nga din po sa kanila, since mga eksperto na rin po ang mga tao at sanay na rin sa epekto ng ganitong kondisyon. Ang binibigay na lamang po ng DA ay kung ano po ang magiging additional problem, pero karamihan po ay mga information dissemination na lang po ang ating ibinibigay. Pero kung may iba pa po at mas matitindi pa ang magiging problema, handa naman po ang ibang mga ahensya ng gobyerno na tumulong. Yusek, and doon sa data na ipinresent yung kanina doon sa tourism, na nasurpasan natin yung mas magandang performance ng pre-COVID, is this a reflection na maayos talaga ang peace and order natin sa bansa? Maaari po. Maganda po yung punto po. Dahil kung hindi po, hindi maganda ang peace and order sa Pilipinas, mas malamang po matakot ang mga turistang pumunta sa atin. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So, ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Salamat po, Yusek. Jean Mangaluz, Philippine Star. Good afternoon po. Former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong over the weekend, and some are making the connection that this could be in relation to the ICC arrest warrant. So as seen in the case of
of Alice Go and former presidential spokesperson Harry Roque, may history yung government of high-profile personalities traveling outside of the country kung may issue. So how is the government preparing for this if President Duterte should flee? If President Duterte Would flee the country? Okay, as of now, we are not thinking nor contemplating about the president evading the law. So maybe I could not answer as of the moment. It's kind of hypothetical. We cannot conclude that there is this propensity on the part of former President Duterte that he would escape, considering he was the one who asked for this. Bakit? Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. At ang sinabi pa niya, tomorrow, bukas na bukas din, kung gusto niyo mag-imbestiga. And if you will put me in prison, I will rather rot in jail. So, kaya po yung mga kababayan natin, dapat mag-relax dahil hiling po ito mismo ng dating Pangulong Duterte. Follow up. Sorry. So we also don't know where Harry Roque is. He admitted that he evaded Congress and the BI said that he left the country illegally. Does the president have a directive on this? Actually, according to the BI, they has this intelligence information on the location of Harry Roque. But as of the moment, I will not divulge on that. It may be too confidential for me to divulge any operation on that. Go ahead. Yusek, talking about eventualities in relation to the Hong Kong question, no? So you mentioned hindi naman natin na-assume na he will evade the law, the former president. So what happens if in case yung red notice na issue habang nasa Hong Kong siya? Ano po ang mangyayari doon? Paano ang gagawin ng gobyerno doon? Since nasa Hong Kong po siya, kung doon maisaserve yung red notice, ang makikipag-ugnayan po sa Interpol ay ang gobyerno po ng Hong Kong. Pagkakataon lang po yata, ang Hong Kong ay hindi miyembro ng Interpol. So, let's just cross the bridge when we get there. Hindi po natin masasabi dahil nasa ibang bansa po siya. Ay, okay na. Sorry po, may meeting ng 12 o'clock. Yes. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. At muli, magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.